Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang isang malaking bilang ng mga tao na kabilang sa walang hanggang kapangyarihan ng dagat ay nakikipaglaban sa mga kabilang sa kapangyarihan sa tuktok ng asol na bundok. Hinabol ni na Shofeng at Shifeng ang dalawang piling tropa. Matapos makita ang labanan sa magkabilang panig, sa isang iglap ay inatake nila ang isa't isa. Para sa isang oras, ang buong taluktok ng buntot ay napapaligiran ng apoy ng digmaan, at nagkaroon ng patuloy na sigawan at pagpatay. Sa isang iglap, naging tunggalian ang sitwasyon ng 10,000 tao. Pagkatapos, sa gitna ng kalangitan, ang dalawang ulap ay biglang huminto at nagkatinginan sa kalangitan, ngunit walang sinuman. Ang mga nakaraang pagtugis ay higit na natatakot sa mga panlabas na puwersa na umaagaw sa libingan ng Diyos, kaya natural na ang dalawang tunay na Diyos ang dapat na mamahala. Ngayon, pagkatapos matuklasan na ang mga tao sa dalawang pamilya, ang dalawang tunay na Diyos ay nabuo na magkasalungat. Sa oras na ito, walang gustong sumugod, na nagresulta sa isang sitwasyon ng dalawang pagkatalo at pinsala. Sa gitna ng kalangitan, si Wang Wanzi ay nagbigay ng isang malaking inumin, "Kuya, sasama rin ako." Pagkatapos ay nanguna siya at direktang lumipad sa harap ng Han 3,000. Nag-coagulate ang kanyang mga kamay, at direktang sumalakay kay Luruaksen ang isang haligi ng berdeng ilaw. Sa tulong ni Wang Wanzi, tumalikod si Han Sanchen at pinatay siya. Dalawang tao ang agad na lumaban ng direkta kay Luruaksen, 3 figure ang nagtagpo sa isa't isa sa pinakasentro na posisyon. Si Wang Janzi ay talagang karapat-dapat sa tiwala ng Yongshengsi area. Siya ay hindi lamang may mahusay na mga kasanayan sa medikal, ngunit mayroon ding napakalakas na unang kamay na paglilinang. Sa kanyang pakikilahok, ang Aaron ay may kapangyarihan sa Luruaksen sa ilang sandali. Gayunpaman, sa paglalahad ng 4 na tunay na katawan ni Luruaksen, kahit na magkahawak kamay sina Han Sanchen at Wang Xuanzi, mahirap para sa kanila na lumaban para sa gilid ng ilang sandali. Pagkatapos ng ilang pag-atake, ang dalawang lalaki ay nasaran ng loob at labis na napahiya. "Damn, napakabangis ng babaeng ito," sigaw ni Wang Janzi. Hindi nakaimik ang Aaron. Kung hindi siya malakas, paano ako hahabulin niya kung saan-saan? Huwag kang magpanik, kuya. Tumingin ka sa akin." Sa sandaling bumagsak ang boses, naipit ang buong kamay ni Wang, at lumitaw ang isang berde at pulang lang sa kanyang mga kamay. Alam din ni Wang Janzi ang kapangyarihan ni Luruaksen, at ang direktang inaalok niya ay ang sarili niyang magic weapon, si Futo Hulo. Ang lang na ito ay may mataas na kalidad. Sa espesyal na paglilinang ni Wang, ito ay napakalakas. Langaw na lumilipad sa langit, isang maliit na bibig ang Bamoka, 2 pula at berdeng kapilyuhan ang aatake sa Xuanyuan sword. Pakiramdam ang kakaibang malamig na walang hanggan, Aaron sa puso ang ilang buhok, hindi niya inaasahan na ito Wang Huanji nang hindi inaasahan ay mayroon pa ring napakabangis na paraan. Kung tutuusin, masyadong popular ang katotohanan na siya ang Diyos ng medisina. Alam ng lahat na siya ay may kahangahangang kamay, ngunit maraming tao ang nakakita sa kanya na nagmamadali ng mga bulaklak. Hinamak ni Luruaksen ng ngumiti. Ang kanyang 3 tunay na katawan ay direktang nakatutok kay Wang Wanzi,
at ang kanyang tatlong Xuanyuan sword ay direktang nakatutok sa Futugord. Sa sandaling ang gintong liwanag ay bumangga sa dalawang pula at berdeng ilaw, ang tunog ng pagsabog ay tumataas sa buong lugar. Ang dalawang ilaw ay sumasakop din sa lahat ng panig sa isang iglap, na bumubuo ng isang paghaharap. Gayunpaman, mula sa pananaw ng sitwasyon, kitang-kita na si Luruaksen ang nasa dominanteng posisyon, at ang malaking liwanag ay nagsimulang lumunin ang pula at berdeng ilaw ng paunti-unti, habang si Wang Janzi, sa ilalim ng pula at berdeng ilaw, ay mabangis din at hindi komportable. Ngunit nang maisip ni Aaron na magkukolaps na ang matanda, bigla siyang dumukot ng isang dakot ng mga table tas mula sa kanyang bulsa at direktang itinapat sa kanyang bibig. Maya-maya, kumikinang siya, at ang mahina na niyang pula at berdeng ilaw ay biglang tumaas. Itong lumang bagay, panloob na kapangyarihan ay hindi sapat, plug-in upang magsama-sama. Aaron makita ng nakanganga, na lumang bagay na dumating sa ngayon ay upang dakutin ang isang malaking sa direktang ilagay sa bibig, na may hindi gusto pera katulad. Hindi nakakagulat na gustong suportahan ng walang kamatayang dagat ang taong ito. Natatakot ako na may ilang interes sa pagitan nila. At least, bilang santo ng medisina, madali lang talaga para sa kanya ang mga bagay sa pills. Sa mundo ng lahat ng direksyon, ang tableta mismo ay isang uri ng pera sa ilang lawak. Sa makatuwid, ang Aaron ay kailangang inggit sa kakayahan ni Wang. Kung siya ay immortal at kailangang pumili ng kapareha, maaari rin niyang isaalang-alang ang kakayahan ni Wang. Miss Lu, dahil ang libingan ng Diyos ay nakuha na ng mga tao sa ating walang kamatayang dagat, bakit mo pinipilit ang isa't isa na magdulot ng away sa pagitan ng dalawang pamilya? Natatakot ako na hindi ito mabuti para sa sino man kung ito ay magpapatuloy tulad ng ito. Habang umiinom ng gamot, nagmamadaling umiyak si Wang Janzi. Ang mga bagay na nasa libingan ng Diyos ay ibinibigay sa mga itinadhana. Bakit mo sinasabing pag-aari mo ang mga ito? Ininom ito ni Luruaksen gamit ang malamig na boses at inilabas ang isa pang totoong katawan. Pinagsasama niya ang lahat ng panig at direktang pinindot si Wang Wanzi. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang siwang ni Wang ay nabawasan ng halos 3 kapat, at ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Bagamat malakas si Wang Huanji, napakahirap niyang harapin si Luruaksen, na hindi mahina sa lakas at may hawak na espadang Xuanyuan sa kanyang kamay. Maaari pa siyang maging 4 na tunay na katawan, at ang Aaron ay isang pambihira. Bagamat sa ilang sukat, si Wang ay isang pervert din, pagkatapos ng lahat, habang umiinom ng gamot at nakikipag-away, kakaunti ang mga tao na makatiis sa gayong tao. Habang ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado, ang itim na ulap at pulang ilaw sa walang hanggang dagat na lugar ay handa ng lumipat. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang lilang liwanag sa kabilang panig, hindi ako nang ahas na magmadaling kumilos. Ang bawat isa ay may sariling kalkulasyon. Ang kapakipakinabang na bahagi ay maaaring natural na huminahon sa digmaan. Hindi bababasa ang kalooban ng tunay na Diyos ay hindi magdudulot ng pinsala sa kanyang sariling panig, ngunit ang hindi nanalo ay natural na umaasa na ang sitwasyon ay magiging komplikado hanggang sa ang tunay na kalooban ng Diyos ay bumalik sa kanyang sariling mga kamay o sa mga kamay ng iba pang mga puwersa. Sa madaling salita, hinding-hindi ito mahuhulog sa kamay ng sarili niyang mga kaaway. Kaya lang alam ng dalawang Diyos ang lakas ng isa't isa. Sa sandaling gumawa sila ng padalos-dalos na paglipat, magdudulot lamang ito ng mas malubhang kahihinatnan. Sa makatuwid, ang mga tunay na Diyos ay may sariling ilalim na linya. Ngunit sa oras na ito, ang Aaron ay nakatitig sa langit. Palagi siyang nag-aalala na kung ililipat niya ang kapangyarihan sa libingan, haantong ito sa magkasanib na pagsisikap ng dalawang tunay na Diyos na patayin siya. Kaya hindi siya nagmamadaling lumaban at laging nakabantay. Sa simula, nang ipakita niya ang kanyang isip, tulad ng inaasahan niya, mabilis siyang pinatay ng dalawang tunay na Diyos. Ngunit pagdating niya sa tailpick, nagbago ang sitwasyon. Dahil sila ay kabilang sa walang hanggang dagat na lugar, ang dalawang tunay na Diyos ay hindi maaaring magtulungan, sa halip, sila ay nagiging magkatabi. Nangangahulugan din ito na tama ang hula ni Aaron. Ang kanyang plano ay matagumpay at siya ay ligtas sa ngayon. Kaya, ang susunod na hakbang ay upang ipakita ang iyong kapangyarihan. Bagamat walang nakakaalam kung anong gamot ang ibinebenta ng Aaron sa lung, ang Aaron ay mayroon ng malaking flash sa kanyang katawan,
at ang buong tao ay direktang umuungal. Boom! Isang gintong liwanag ang biglang bumitaw sa katawan, ang makapangyarihang Diyos direktang nagpakawalan ng gininto ang alon, hinaypan ang buong buntot. Sa oras na ito, lumilipad ang Aaron ng walang hangin. Noong siya ay nasa gitna ng kalangitan, ang kanyang kaliwa at kanang kamay ay nakadikit sa gulong ng buwan, at ang kanyang jade sword ay nasa kanyang harapan, oras na para magsagawa ng tunay na teknolohiya. 3,000 ngiti, puso na nasa sabik. Talagang sabik siyang subukan, kapag na-absorb niya ang mga banal na mapagkukunang iyon, lahat ng bukas na dula, ay magkakaroon ng gaanong kapangyarihan. Ito ay, ano ito? That guy. Kapag tinatamaan ng malalaking alon, lahat kami ay biglang nakaramdam ng napakalakas na pressure. Dahil ang distansya ay napakalapit, ang ilang mga tao ay nararamdaman na ang presyon ay mas kakilakilabot kaysa sa mga tunay na Diyos sa himpapawid. Ito ay isang napaka-depressed na pakiramdam. Kung may samakaw sa iyong leeg, napakahirap para sa iyo na huminga. Ang mga taong may mas matataas na mga nagawa ay nakakaramdam din ng matinding pressure at pawis na bumababa sa kanilang noo. Sa pagtingin sa pressure, isang grupo ng mga tao ang nakanganga. Sa oras na ito, ang Aaron, tulad ng isang Diyos ng langit, ay nagniningning na may gininto ang liwanag, at sinamahan ng pulang apoy at lilang kuryente. Ang mas nakakatakot ay sa paligid ng Aaron, umihip ang hangin at umuungal ang mga ulap, ang lupa ay lumilipad na buhangin at bato, at isang string ng mga gintong salita ang dumadaloy sa kanyang katawan. Ito ba ang kapangyarihan ng tunay na Diyos? May nanginginig na sabi, puno ng takot ang mga mata. Ang iba ay parehong pipi at nabigla sa kapangyarihang ito. Ako damo, masyadong mabangis, mahal kita hanggang kamatayan, gusto ko talagang inumin ang iyong dugo, ngayon, lunukan ang puso ng Diyos. Ginseng sanggol sa Aaron's arm kagyat na boses umuungal sa isang paraan. Napangiti si Han Sanchen, biglang nanliit ang kanyang mga kamay, ang apoy sa kalangitan at ang gulong ng buwan ay sabay na humihigpit, at sila ay umiral at nagtataboy sa isa't isa sa anyo ng 8 trigram. Pagkatapos, umiikot ang jade sword sa harap ni Han Sanchen. Yumuko si Han Sanchen, ang kanyang mga kamay ay nasa hugis ng paghila ng pag-atake. Pagkatapos ng isang paghinto, ang kaliwang braso ni Jin Guangming ay naging pana, at ang kanang braso ni Jin Guangming ay naging isang hubog na tali. Ang jade sword ay tumalon sa harap ni Han Sanchen, masunuri na lumiit at naging mga arrow, at ang Skyfire Moon Wheel ay biglang dumaikit sa dalawang talam ng espada. Baliin mo ako, brush. Isang espada sa langit, Skyfire Moon Wheel Blessing, na may malaking golden on na biglang patungo kay Luroak Xuan 4 na Xuanyuan sword na nabuo ng malaking gininto ang aperture na pag-atake. Sa lahat ng paraan, walang sino man ang hindi natinag sa mga aftershocks ng gintong liwanag. Bang! Sa isang malakas na ingay, biglang nagtagpo ang dalawang enerhiya. Mabigat ang mukha ni Luruaksen. Sa kaunting pagsisikap, diretso niyang binaliwala ang enerhiya ni Wang Wanzi, at lumingon sa gininto ang siwang ng Shangun. Dalawang on ang ganap na nagsalubong, ang jade sword na tumama sa halos kalahati ng langit ay biglang huminto ang golden radian. Ang dalawang on ay nag-cross sa isa't isa at lumiwanag saglit, na mas nakakasilaw. Mabangis, mabangis, mabangis. Hindi ko alam kung sino ang tumawag. Sa sumunod na segundo, nagkaroon ng malakas na ugong sa hangin. Ang gininto ang liwanag ng jade sword ay biglang dumating sa isang sprint mula sa isang pagtigil. Bang! May malakas na ingay na naman. Ang dalawang singsing ng liwanag, na tila pantay, ay biglang nabasag ng jade sword sa oras na ito. Boom! Biglang nawala ang siwang ni Luruaksen. Ang 4 na figure ni Luruaksen ay bahagyang nanginginig sa parehong oras. Pagkatapos, nawala agad ang 4 na totoong katawan. Mga 10 metro sa likod ng orihinal na posisyon ng 4 na totoong katawan, kinagat ni Luruaksen ang kanyang mga labi at bahagyang hinawakan ang kaliwang kamay ni Xuanyuan sword sa likod niya. Isang patak ng dugo, kasama ang braso hanggang sa espada. Sa likod ni Luruaksen, parang baha ang siwang ng Aaron. Ito ay umatake sa momentum ng pagsira sa mga patay at nabubulok. Ang mga elite mula sa immortal na lugar ng dagat at ang tuktok ng asol na bundok ay dumating at nakipaglaban ng sama-sama. Sa oras na ito, para itong mga patay na puno sa ilalim ng baha. Ang mga taong hinugasan ng siwang ay nabaligtad at paulit-ulit na nagsisigawan.
Maraming tao ang direktang itinaas sa himpapawid at lumipad ng daan-daang metro patungo sa direksyon ng Siwang, na pinatay ang kanilang mga sarili sa lugar. Nawala ang aperture. Sa loob ng 100 metro mula sa likuran ni Luruatsen, walang mabubuhay. Nagkaroon na lamang ng gulo pagkatapos ng hangin at ulap. Ibinuka ng lahat ng mga tao ang kanilang mga bibig at hindi sila maisara. Nakalimutan pa nilang huminga sa maikling panahon at isa-isa nilang pinagmasdan ang eksenang nasa harapan nila. Shock ay hindi sapat upang ilarawan ang kanilang kalooban sa oras na ito. Ito, grabe, di ba? Nabali ang espada ng Xuanyuan. Hindi ito gawa ng tao. Napakaraming elite mula sa walang hanggang sea area at sa tuktok ng asol na bundok ang direktang pinatay niya. Lahat sila ay namumutla, at halatang hindi pa sila nagising sa gulat. Si Wang Janzi, kasama ang ilang iba pang mga eksperto, ay ganoon din ang pagkagulat, ngunit iba sa mga ordinaryong tao, ang kanilang gulat na mga mata ay may halong kasakiman, lalo na si Wang Janzi, na mas mahirap kaysa sino man na itago ang kanyang pagnanasa sa kanyang puso. Kahit sa oras na ito, pinagpapantasyahan na niya na ang Aaron sa langit ay ang kanyang sarili. Sa oras na iyon, magiging kasing lakas siya ni Han Sani ngayon. Sa oras na iyon, libu-libong tao ang sasamba sa kanya at magugulat ang mundo. Tinitigan ni Luruatsen si Aaron, na nasa harap niya. Sila ay nasa oposisyon sa himpapawid, at lumaban sa dalawang tunay na Diyos sa himpapawid. Para sa isang sandali, mayroon silang pakiramdam ng hari at wang. Sa gitna ng kalangitan, ang figure ng lilang kidlat ay biglang hindi maiwasang gumalaw. Sa kaguluhan ngayon, bagamat wala sa kabilang panig ang tunay na kalooban ng Diyos, mas kalmado at kalmado siya kaysa doon sa walang hanggang dagat, dahil naniniwala siya sa kanyang pamilyang Lo. Naniniwala ako na si Luruatsen ay ang inapo na may Xuanyuan sword. Ngunit ngayon, ang lahat ay ganap na lampas sa kanyang inaasahan. Sa oras na ito, sa madilim na ulap, may mga pagsabog ng tawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.